Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event nyo, email nyo lang ako sa bio ko mga kanegosyo. DJ sa club, sa bar, wedding, birthday, private, email nyo lang ako sa bio ko mga kanegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At bilang negosyante mga kanegosyo, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa tipas hopya. Hopya. Siguro mga kanegosyo nakakain naman tayo na ito nabibili natin sa mga sari-sari store mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, may benta din akong tipas hopya. Kumbaga binabagsakan ako ng hindi man may-ari, isa sa mga tauhan nila. Consignment pa nga kung ilan lang yung nabawas na hopya, yun lang yung babayaran ko sa kanila. Kung may tira man yan, ibabalik ko sa kanila. Kumbaga kung ilan lang yung nabili nung customer ko, yun lang yung babayaran ko sa kanila. Mga kanegosyo, sa tingin nyo, sino mas malaki yung kita? Yung tipas hopya na nagbabagsak ng hopya sa lahat ng sari-sari store o yung may-ari ng sari-sari store mismo? Siyempre yung may-ari ng tipas hopya mga kanegosyo. Nasa level 2 distribution model na siya. Distribution model na yung ginagawa ng may-ari ng tipas hopya. Hopya lang mga kanegosyo mula simula hanggang i-scale up niya to sa distribution model. Ang sari-sari store mga kanegosyo, hindi po natin yan may scale up sa level 2. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Lagi nilang sinasabi ang sari-sari store pag lumaki magiging grocery. Ang business model ng sari-sari store sa grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, pinamili mo muna lahat ng produkto na nasa loob ng sari-sari store mo. Naglabas ka muna ng pera at kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung produkto or item. Sa grocery store mga kanegosyo, postpaid platform business model sa grocery store. Babagsakan muna sila ng supplier ng mga product. Hindi pa nila to babayaran at the moment na nabenta yung mga produkto, babayaran pa ng may-ari ng grocery store kay supplier within 3 to 4 months. Panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store. Yung pera na nasa kanya sa loob ng 3 buwan, pwede niya pang gamitin sa ibang bagay. Pwede niyang gamitin sa mabilis na transaction na pwede siyang kumita na malaki sa loob bago mag 3 months. Parang umutang ka na walang interest sa loob ng 3 or 4 na buwan. Cash flow gaming mga kanegosyo. Halos same lang ng business model ng hardware tsaka grocery store. At ang tipas hopya mga kanegosyo, ang business model niya is distribution business model. Sa level 2 ang tunay na kitaan mga kanegosyo. Pag in-scale up ang negosyo natin, paano mo may scale up yan? Kung nasa level 1 pa lang tayo, is focus in 1. Hanapin yung community ng mayaman or market ng mayaman. I-scale up sa level 2 yan gamit ang franchising business model, distribution, licensing, manpower, software. Nasa ibang video ko mga kanegosyo yung paliwanag ng business model level 2. At pang-apat mga kanegosyo, bilang negosyante, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil yan na po ang labanan ngayong 2025. Kung hindi ka pa gumagawa ng original content, baka mawala ka sa eksena. Imagine niyo mga kanegosyo, karamihan ng kumikitang mga negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content. Kung wala ka pa negosyo, mas okay kung magsimula ka sa original content
Kasi eventually yung original content mo pwedeng maging negosyo na rin yan eh. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, subscribe mo naman ako, like mo na rin tong video ko. Kung may mga tanong ka tungkol sa sari-sari store, or kung may sari-sari store ka, comment ka lang na sari-sari store sa baba. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle sa pagninegosyo, wag natin kalimutan mag-pray kahit ano religion natin. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Peace.